Yusek, the Senate panel has approved bills seeking to postpone the BSKE schedule this November and also to fix barangay officials' village term of office to 5 years from the current 3. Do I understand, Yusek, this will still undergo plenary scrutiny? May posisyon na po ba si Pangulong Marcos dito? Sa huling na pag-usapan po namin yan ng Pangulo ay nung nagkaroon ng media conference ang Pangulo with the FOCAP at yan po ay napag-usapan, pero at that time ay wala pa pong naibibigay na version na bill at wala pa po siyang stance patungkol dyan. Sa ngayon po ay hihingin po natin kung ano po ang maaaring mensahe ng Pangulo patungkol po dyan. At sa ngayon po ay wala pong naibibigay pa sa atin na konkretong comment or pananalita patungkol po sa pagpo-postpone ng barangay elections. So din tatanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Nag-issue po kanina ng statement yung Office of the Executive Secretary about po dun sa expected devolution sa Luzon next year. Ano po kaya yung mga additional functions ng national government ang expected na ma-include po dun sa planned devolution? Actually, sa ngayon, ang proposed na amount para sa LGSF ay 58.532578 billion, representing an increase of approximately 1.14% compared to fiscal year 2026 LGSF allocation of 57.872578 billion. Ito po ay para mas lumaki at lumago ang pagbibigay ng pondo sa mga lokal na pamahalaan upang matugunan ang kanilang mga issues patungkol sa infrastruktura at ang social development. Alam din po natin ito ay parte kung saan magbibigay na maglalaan ng pondo para sa libreng bigas sa mga constituents po ng bawat bayan. At hindi po natatapos ang obligasyon ng national government matapos ibigay ang pondo dahil kinakailangan po itong ma-monitor kung lahat po ng naibibigay na tulong sa ating lokal na pamahalaan ay nagagamit sa tama at hindi po naaabuso ang pondo. So ito po ay patungkol para sa infrastruktura, sa kanilang mga farm-to-market roads, water systems, health facilities, mga tulay, disaster resilient community facilities, and assistance for marginalized groups. So, kahit ito ay ibinigay po na pondo, hindi po natatapos ang obligasyon ng national government pagkabigay ng pondo. Ito po ay kailangan ma-monitor din po. Ma'am, balik lang po ako dun sa expected na ma-devolve na mga functions ng national government para po dun sa mga ipapasa po sa mga LGUs next year. Yes, as I have said, ang kanilang function, hindi po natatapos ang obligasyon ng national government pagkabigay ng pera. So, kumbaga, lahat ito ay imo-monitor. Of course, pag sinabi natin infrastructure, nandyan din po ang pag-monitor ng DPWH. Ang patungkulan po sa pagbibigay ng scholarship ay nandyan din po ang DepEd, CHED at ng TESDA. Last na lang po for my part. I-ask ko lang rin po, ano po yung naging feedback po natin dun sa implementation ng LGSF at bakit po tinaasan po yung pondo bakit pa po tinaasan yung LGSF for next year kahit na tataasan na rin po yung NTA po next sa 2027? Ang Pangulo po kasi ay nakikinig sa mga hinaing, suggestion, opinion po ng liderato ng local government units. At nadinig po din natin, muli gusto nating banggitin ang naging opinion ni Mayor Leni Robredo kung saan sinabi niya na naging maganda ang resulta ng pagbibigay ng LGSF at nakita po nila kung paano ka-transparent at kung saan dapat mapunta ang pondo. At nadinig po ng Pangulo na mas kailangan pa ng mga bayan
ng local government units na mas taasan pa ang pondo para mas mabigay pa nila ang kinakailangan ng kanilang mga constituents. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Harley Valbuena, IBC 13. Yusek. Yusek, Defense Secretary Gibo Teodoro alleges that some Filipino politicians may have been receiving support from China to amplify its operations in the West Philippine Sea. Does the palace have any information regarding these politicians? Kung particular na politician ay kung meron man ay hindi naman agad-agad ito dapat na maisiwalat at kailangan pa ng masinsinang pagpapaimbestiga. Pero ang issue po na ito ay matagal na po itong napapansin. Actually, meron po tayo ibibigay na isang UST joint student at nabanggit ko na rin po ito sa inyo noon kung saan may mga Chinese-linked social media network pushing anti-Philippine, pro-Duterte content. At nais po nating ipakita, ito po ay isang pag-aaral mismo ni Mr. Nico Balbidina. Basahin ko po ng konti ang kanyang naisulat. As the nation grapples with the ongoing impeachment controversy surrounding Vice President Sara Duterte and the alarming spread of fake news across social media platforms, prompting the House Committee to summon vloggers and influencers for a congressional inquiry, an unsettling discovery has surfaced. Press1.ph, an independent news website, has identified an army of Chinese social media accounts disseminating questionable and anti-Philippines content. So, kung mababasa niyo po, mariresearch naman po ito. Kumbaga, noon pa po ito at sa ating pagkakaalam, mismong si Mr. Nico Balbidina ay nakasama rin po sa hearing dito sa House of Representatives patungkol po sa mga fake news peddlers. Yusek, sabi niyo po hindi muna dapat isiwalat yung pangalan, pero kapag po yung allegation ay proven na, will they be liable for treason? Pag-aralan po natin. So, hindi po natin alam kung hanggang sa extent. Mahirap pong sabihin kasi ang treason, nangyayari po ito kapag mayroong war. Okay. Yusek, any message na lang po for these Filipino politicians or any Filipino who support the narrative of China in the West Philippine Sea? Una-una po, isa lang po ang bansa natin. Yan po ang madiing sinabi ng ating Pangulo sa SONA. Isa lang ang bansa natin, hindi po tayo dapat nagkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay ng opinyon at suggestion patungkol sa ating karapatan sa West Philippine Sea o anumang parte ng ating bansa. Dapat nating ipaglaban ang lahat ng interes ng bansa pati na ng taong bayan, ng mga Filipino. Hindi po dapat na magpagamit sa ibang bansa para lang manatili sa pwesto. Mahirap po na ang maging leader natin ay hawak ng ibang bansa dahil ibang naratibo at ibang interes ang palalawigin ng mga politiko na hawak ng ibang bansa.